at sa pagpapatuloy ng ating diskusyon about varicose veins and spider veins. Ano kaya ng Spider-Man yan? Ipapakita namin sa inyo ang iba't ibang mga treatment procedure, ang sclerotherapy. Kasama po si Doc Sara. Good morning, Doc Sara. Good morning once again sa ating mga kasangbahay na nanonood ngayon. Nung isang Lunes po ay nag-discuss po tayo tungkol sa mga varicose veins. So, napag-usapan din natin na ang sclerotherapy po ay ang gold standard in treating varicose veins. So, ngayon po, makikita nyo po na kung paano natin i-injectan yung mga ilang varicose po ng ating kasangbahay na si Ate Jong. Ayan, okay. So, sige. Ma'am Jam, pa-clean na natin yung area. Alcohol. Pwede kayo magtanong. Dok, pagka nag-insert ka ng pang-treatment ng varicose veins, masakit ba yun? Medyo mahapdi yung gamot. Oo. Tapos mga ilang oras yung, kumbaga, downtime niya? Depende kasi kung ganong kadaming varicose yung tinreat, no? Pero kunyari ito, ma-focus ba natin yung vein? Kung ganitong kadami lang naman, probably in 1 to 2 hours, the patient is okay na up and about. Yan, okay. So, hindi pa tayo na... May mga bawal ba na gawin pagkatapos ng treatment? Actually, anything in excess bawal naman, pero yung slight movements, okay lang din naman. Pwede rin namang maglakad-lakad ng kaunti para medyo feeling niya mas maganda yung circulation also. Though kasi nakakompress naman yan ng cotton eh. Pagkasuot ng high heels after treatment, bawal pa din? Pag Lesson muna. Hindi, dapat kasi generally, pagka prone mag-develop ng varicose, hindi talaga nag-high heels kasi nagko-contract kasi yung big muscles dito sa binte or yung calf muscles. So we expect na mas nagiging prominent yung mga varicosities. Okay, so ayan, na-cleanse na natin yung area, no? Sino ba yung ginagamutan mo? Siyempre ang ating itago na lang natin sa pangalan na Jong. Okay, so ito, after na-cleanse yung area, so we'll find yung pinaka-distal na or pinakamababa. Haba nung karayong. Joke. Okay. My gulay. Oh my gosh. Okay, ayan, si Jong. So, yan. Sakit ba? So, lalagyan na natin ng tape. Compression yan eh. Ayan na naman. Hindi, diretso ba? Bakit? Okay ka lang, Ate Jong? Siyempre na-interview mo na si Ate Jong bago mo yung ginawa sa kanya, no? Bakit ba siya nagkaroon ng varicose vein? So, unang-una, Ate Jong, gusto mo magsalita? Okay, so wala siyang lapel. Para malaman naman nilang hindi ka nasasaktan, Ate Jong. Bakit ka ba nagkaroon ng varicose veins? Sa tingin ko po sa work. Ha? Sa work. Sa work? Oo. Dahil lagi nakatayo? Tayo, yes. Ganun ba yan, Doc? Lagi nakatayo? Yes, kasi dapat dapat laging parang hindi masyado nakatagal sa isang position. Instead na lagi nakatayo or lagi nakaupo. From time to time, nagpapalit ka ng position. Kasi nangyayari, kunyari, yung iba naman pag prolonged standing, syempre contracted yung mga muscles mo sa legs. So, di ba, nagiging matigas yung muscles, naiipit yung mga superficial veins. So, hindi ngayon maka-flow masyado yung blood. Ang veins kasi are supposed to carry unoxygenated blood from the distal areas of the body going back to the heart for oxygenation. So, since mayroong genetic predisposition to ang mga namana na ugat ay medyo mahuna, Plus yung mga valves ay parang door, One way dapat yan. So, kung paakyat dapat dahil pabalik sa heart, kung ngayon mahuna yung ugat at nagdi-distend, napupunit, hindi na nagsasakto yung pinto, yung valve. So, nagkakaroon na ng backflow. Tapos di-distend. Kaya nagkakaroon ng varicose vein. So, probably we can show another vein here being injected, no? Ouch. Ate Jong, okay ka lang? Naku, kung nandito si Atty. Reg. Hinimatay na. Okay. So maganda naman yung response habang nilalagay yung gamot. Nakikita natin nagbablanching. Ibig sabihin nagre-react yung gamot, yung varicosity rather dun sa sclerosant. You call the medication kasi sclerosing solution or sclerosant. Ang ginagawa nito, nai-irritate yung linings ng veins. Okay? So pagka na-irritate siya, mamamaga yan. Pagpaga, di ba, lumalaki. Magdidikit and then magkakaroon ng clot doon. Eventually, the system or our body will not recognize it as a normal vein already. So that will be excreted or that will be parang
collapse by the body and then tatanggalin na rin siya. So, hindi na yun. siya magiging recurrent. Yes, ma-activate ngayon yung mga ibang normal veins. Kasi here in the legs, actually in the lower extremities, we have a very good collateral circulation. Ano ba ibig sabihin nun? Kunyari, para lang sa daan, kunyari pupunta ka ng Ayala, you can pass to EDSA. Yeah. Sa kabilang side naman, kumbaga sa Quirino Highway, pwede ka rin dumaan doon. So kung barado na dito sa isa, dahil tinry na nating stop, ma-activate yung iba na hindi pa varicose. Ma-alternate route. May alternate route or routes. Yan. So yun. Pero Doc, does this happen more to females or both females and males? Actually, marami po sa ratio po, mas mataas po sa females. Sa females. Because of the relaxing effect of the female hormones. Yung estrogen and progesterone. Buti wala ako niyan. Pero yung mga lalaki, meron din. Ako, I have, Doktora, di ba, I mentioned it to you because after giving birth, I got it after giving birth. Okay, so after gaganyanin Ate mo Jo, rin pwede ako. ka na dito. Ayun na ako sa clinic mo. Yan, then yun. So, basically, yung sinabi ni Kong kanina, lalaki, meron din naman. Okay? Kasi, for example, lalo na yung mga iba na, kung predisposed yung isang male individual, tapos, kung hindi man niya naging lumabas nung mas younger years, kunyari enlarge yung prostate. So, nagkakaroon ng urinary retention, anything that can increase the pressure, Kong So, pwedeng makapag-trigger ng paglabas ng varicose. Yung mga may gout. Iba po siya. Iba. It's a different entity. Okay. Yeah. Yun. Usually, ilang sessions yan, yung injections? Injections. Okay, so hindi na, depende sa dami. Like for example, kung hindi naman ganitong kadami yung kay Ate Jong matapos ngayon, I'll ask her to see me after 2 weeks, no? And then from there, mag-aano na naman kami, magti-treat kami hanggang sa may follow-up. Pag nakita natin na completely treated na, Subsided the patient just comes back to see the doctor every 6 months. Yan. Kasi lalo na yung mga from nagbuntis, ano? Kasi the enlarging fetus would impinge on the big vein at the back. So, the pressure, maililipat yan ngayon sa mga small veins in the legs. Okay. Okay. Alright. Maya-maya po ay babalikan natin ang ating pasyente para ipakita ang ginawang sclerotherapy. Nakakabulol. Tongue twister to Yan po yung ginawa ni Doc Sara. At balikan naman natin ngayon si Doc Sara at ang kasama niyang pasyente. Doc-y, good morning. Thank you. Okay, so, ayan, nakatapos na po tayo. May ilan na po tayong mga varicosities na na-injectan na po, no? Ang i-advise lang po natin sa ating pasyente after the treatment would be to keep lang po the tapes na nandoon. Kuya Alex, pwede natin pa-focus, no? So, yun, parang, kasi we want the medication to be there for like 1 to 2 hours para indirect contact siya talaga dun sa, sa mga varicosity. Mas maganda yung healing process. And then, the patient is advised to raise at least her legs at least 6 hours a day. Okay? So, ganong kataasin? Kasi di ba iba nakikita natin, tinasabi nila, ilalagay daw sa may dingding yung binte. So, hindi naman ganong kailangan kataas, ano? Pwede naman at least 2 pillows lang yung taas. So, dalawang unan, dun sa may banda po na malalaki po yung leg muscles. Okay? So, enough na po yun. Kung hindi po kaya ng 6 na oras na tuloy-tuloy, pwede namang installment yan. Okay? So, kunyari, ngayon, habang nag-aalmusal ka, i-raise mo, baka 1 oras ka, and then mamaya habang nanonood ka ng telebisyon, pwede namang mag-raise ka ulit. So, yon. And then, sana i-avoid natin yung maliligo ng maligamgam o mainit na tubig ang gamit. Kasi di ba alam natin na nakakakos yan ng vasodilatation. Ang ibig sabihin, lumuluwag po ang mga ugat. Okay? So pag mas lumuwag, mas maraming dugo ang dadaloy, mas madidistend po, and then chances are, mas mapupunit lalo yung mga ugat. Yun po yung mga varicose. Kaya ang tinatawag natin dyan, mga spider, no? Spider veins. Mukha silang spider web. Okay, so what else? Yun lang naman muna, and then tatanggalin niya yung tape after 2 hours, and then sana follow up po yung pasyente after 2 weeks para makikita kung kamusta ba, kung kamusta yung reaction ng veins dun sa gamot. So kung kunyari hindi pa totally nag-improve, so susundutin pa ng kaunti yan. Ayun. So girls, meron ba kayong mga kasama ko sa GMK, may mga katanungan ba kayo? So far, yun pa lang okay yung mga na. tanong okay yan. Okay. Gising pa ba si John? Oo nga, yun ang John, masakit ba? Sobrang sakit ba? Sobrang sakit daw ba? Sobrang sakit. Parang ano siya, parang tinusok na may antibiotic na nakaswero. Pero tolerable siya.
Nakahingi Pero okay pa naman naman. siya. Oo. Mamaya siya yung sasabi na magbabalik Okay, kayo na magsabi. Thank you, Doc. Okay, so yun lang po muna. Sana po may natutunan po tayo mga kasambahay sa ating pong pinakitang procedure ngayon. Hatid ng good morning, Kuya. Salamat po.